Iginiit ng isang political analyst na may PhD umano sa diversionary tactics ang Marcos Jr. government. Bakit niya ito nasabi? Alamin natin sa report ni MJ Mondejar. Nasa 12,000 shares and counting na ang expose na ito ng veteranong kolumnista at dating ambassador na si Bobby Tiglao. Dito pinangalanan si First Lady Liza Araneta Marcos na isa sa mga huling taong nakasama ni Rustan's heir Paulo Tantoco na namatay sa US dahil sa paggamit ng cocaine. Sinuri ni Tiglao ang record supervisor ng Beverly Hills Police na nakapirma sa dokumento. Lumabas na tunay ang pagkatao ni Donna Kersey na siyang pumirma sa police record. Kung ang political analyst na si Professor Malutikia ang tatanungin, ngayong napangalanan siya, napakahirap mong sabihing hindi totoo ang dokumento na galing mismo sa Amerika. pero napansin ni Tikia ang sinabi niyang diversion ng Marcos Jr. government. Ayon sa kanya, ginagamit ang ibang issue para ilayo ang tensyon ng publiko sa pagkakasangkot ng First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Ang ginagamit ngayon ay ang balitang may Maltese passport daw si Defense Secretary Gibo Teodoro. Ano ang ibig kong sabihin? Itong administration na ito, napakagaling. May PhD sa diversion. No? Magda-divert sila imbis na i-explain sa public. Ani Tikia, dugtong ito sa kidnapping kay former President Duterte sa ICC. Sa timeline niya, March 8 ngayong taon namatay si Tantoco kung saan una nadawit ang First Lady. March 11, lumabas ang ICC warrant kay Duterte para ilihis raw ang issue. Kaya questionable ang pagputok ng issue ngayon kay Teodoro isang araw pagkatapos lumabas ang report ng Beverly Hills Police. March 8 pa yan. Diba? March 11 yung kay Presidente Duterte. Lumabas yan ng July 13. July 14 may diversionary tactic. At makikita mo, napakalalapit yung biglang may ibang balita na para baguhin yung naratibo. Pinabulaan na naman ng Malacanang ang pagkakadawit sa pangalan ng First Lady sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Nanawagan naman ang presidential sister na si Senator Amy Marcos sa palasyo na maglabas ng komprehensibong report hinggil sa mga individual na may direkta o di direktang kinalaman sa issue, maging ang unang ginang at iba pang opisyal ng pamahalaan. Binasa mo yung galing kay former Ambassador Bobby, no? Na nakapangalan siya dyan. Unang-una, klarado na parte si Ginoong Tantoco ng official entourage. Kasama siya doon. Pangalawa, pinangalanan si First Lady sa isang dokumento ng isang banyagang bansa. So paano mo yun hindi i-explain sa public? Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News.